Ako po si Roel Pontillas ng Perth, Western Australia at kayo nakikinig sa Serbisyong OFW. Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa. Hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement. Serbisyong OFW. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago, Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Serbisyong OFW. Magandang araw mga kaagapay, kumusta po kayo? Aba, ito po ang inyong programang Serbisyong OFW dito po sa 702 DCES. Happy Wednesday mga kaagapay, good morning din. At good afternoon, good evening sa mga nakikinig sa ating Middle East countries, Amerika, Europa at iba pang bahagi ng Asia. Well, maraming salamat sa Panginoon for another day para sa ating grateful tayo sa Diyos dahil sa panibagong araw, pag-asa na dala ng ating Panginoon at ipagpapatuloy po natin ang ating mga pangarap para sa magandang buhay para sa ating kanya-kanyang pamilya. At balang araw ay muling magkasama-sama na buo ang ating pamilya sa Pilipinas. Tuwing araw ng Wednesday po, tayo po ay may mga pinag-uusapan o may pag-uusapan mga topic para makatulong sa inyong mga pagtatrabaho sa ibayong dagat at syempre sa iyong pinakamamahal na pamilya. At sa araw pong ito po si Pastor Joe Biasong, samahan niyo po ako sa isang oras sa makabuluhang pagpapayo para sa mga overseas Filipino workers. At ngayong umaga, syempre, bago natin ipagpatuloy, nais muna nating basahin ang gabay mula sa salita ng Diyos mula po sa Awit 121 verse 8. At ganito po sinasabi mula po sa NIV version. The Lord will watch over your coming and going, both now and forever. Sa Tagalog po, Psalms 121 verse 8, ang Panginoon ang mag-iingat sa inyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. Napakagandang salita ng Diyos na ating pwedeng pagkunan ng ating karanasan, lalong-lalo na kung paano natin tinitingnan ang ating pag-alis at ang ating pagbalik. At sabi nga rito, ngayon at magpakailanman. Ano ang binibigay ng writer o author nito? Yung pag-iingat, yung pag-bless ng Panginoon. But alam nyo ba, mga kababayan, na ang context nito ay mula po sa Deuteronomy 28, na ito'y salita ng Panginoon kaila Moses at sa mga Israelita na itong aking gagawin sa inyo, saan man kayo pumunta, pag pumasok, lumabas, siyudad o saan man kayo tutungo. Naugmang-ugma naman sa ating mga overseas Filipino workers na tayo ay umaalis at tayo'y bumabalik. At sana wag naman magpakailanman. Ang tinutukoy na magpakailanman dito, hindi, maaaring natawa kayo, dahil magpakailanman, ang sinasabi nga ng iba kayong ilang taon ba tayo magtatrabaho hanggang malakas, hanggang may buhay. Wag naman. Ang magpakailanmang tinutukoy po dito ay tungkol sa pag-iingat ng Panginoon. This is a promise for us sa mga overseas Filipino workers at sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Na ang bawat isa, kapag tayo ay umasa sa Kanya, pinagkatiwala natin ang ating buhay, ilagay natin ang ating buhay sa Kanyang kamay, ang pangako ng Diyos diyan ay ang Panginoon ang magbabantay sa inyo nasaan ka man, paalis ka pa lang at pabalik ng Pilipinas, ang Panginoon ang mag-ingat sa inyo. Ito'y pangako ng pag-iingat.
a promise of protection to those who obey the Lord, to those who serve Him. Kaya anuman ang ating ginagawa, paalis pa lang o pabalik pa lang, tandaan po ninyo, nandyan ang protection ng Diyos kung lagi natin siyang pagtitiwalaan sa ating buhay. At yon ang may magpakailanman. Ang tanging forever lamang po ay ang pag-iingat ng Diyos sa ating mga buhay. If we want to be protected and cared by the Lord, magtiwala tayo sa Kanya, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. And in all your ways, whether paalis o pabalik, whether, sabi ng salita ng Diyos, if you trust and obey God, kayo po ay iingatan ng Panginoon. Ayan. At salamat sa ating Panginoon sa talata ng salita ng Diyos na ito po ay ating pwedeng panghawakan. Pwede po natin itong dalhin pag-alis natin at habang nasa ibang bansa tayo, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nasa atin mga kamay kung ilalagak natin sa Kanya. Sabi ng Bible, in all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. He will. Kailan nangyayari yung He will direct? By trusting the Lord with all your heart. I hope and I pray mga kababayan na napagpala kayo ng talata ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. At sa ating discussion mga kababayan, but before pala tayo mag-discuss, let's pray muna sa Panginoon na bigyan tayo ng kalakasan as we discuss this topic para inspired tayo from the Spirit of the Lord. Para tayo po ay ma-inspire, hindi lang sa mga napapakinggan natin, kundi mismo sa tinig ng Panginoon na ating narinig using these materials, using the topic that we're going to discuss, pero ang pangunguna ng Espiritu ang ating hingin ngayong umaga. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umaga pong ito na kami po ay nagkasama-sama at pinagpala mo ang iyong mga salita. We honor, Lord God, your word. At ngayong umaga, amin pong dinadalangin ang iyong pangunguna sa pagpapatuloy ng programang Serbisyong OFW. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ayan. At siyempre, ngayon po ay araw ng Wednesday at nagpapatuloy tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. Ngayon po ay June 18, 2025. At napaka-exciting naman po ngayong araw na ito sapagkat ating pong pag-usapan ang anim na mga powerful roles of OFW parents. Powerful, mga kababayan. And I believe that these powerful tips or powerful discussions is led by the Holy Spirit na tayo ay dalhin sa ganitong kamalayan, kaisipan at siyempre pagtupad sa salita ng Panginoon base sa ating pag-uusapan. Kung kayo po ay mayroon ng lapis at papel, abay hihanda nyo na po sapagkat ating pong pag-uusapan ang mga powerful roles of OFW parents. Mga mahalagang, makapangyarihang tungkulin na nilagay ng Diyos sa atin at hindi ito binibigay sa iba. This is for us parents, especially for OFW na ang parents nyo ay nasa Pilipinas at kayong OFW ay may mga anak din sa Pilipinas at hamanda po tayo sa pakikinig sa ating pag-uusapan. Siyempre, yung word na parents, dito po manggagaling yung ating pong pagtatalakay. From that word parents, we have a letter P-A-R-E-N-T-S. So, yan po ang bibigyan natin ng kahulugan. What does it mean to become a parent then? Siyempre, let's talk about that. Dahil ang mga bagay na ito ay magiging gabay natin, not just the letters, but our role as parents per se.
kung ano ang ating tungkulin at mahal, hindi lang tungkulin kundi ano ang ating mga pribilehiyo. Ayan. Kaya maganda rito yung roles, OFW roles as parents or sa ating mga anak. Kaya magandang pag-usapan. Okay, let's start. Letter P. Let's start with letter P. Ang kahulugan ng letter P sa parents ay, sige nga, tingnan natin. Hulaan nyo nga, mga kababayan. Ang sabi rito, good parents provides the needs of their children. There are two types of food that needs to be provided. One is the physical food, and while the other one is spiritual food. Children filled with physical food but spiritually malnourished will surely be an enemy of the society. It is the parents' responsibility to, ayan na yung letter P, to provide food for their children, especially spiritual food. Most of our parents, kaya umaalis tayo sa ibang bansa dahil gustong-gusto, ang pinaka-reason, the very first reason why we leave the country, why we go abroad and work, kalimitan at mas malaking bulto o pinaka-bulk lang ating intention, pinaka-main purpose why we are leaving the country is to provide. A good provider. Whether ikaw ay lalaki na OFW o babaeng OFW, nagtatagpo sila sa isang layunin upang maging provider. As a parents, kagaya ko, tatay, aking may bahay, ang aking may bahay, Sir Banji, ang aking wife, we are a provider. Siyempre, as a father, tayo ang main role natin, powerful role is to provide our children. Sasabihin nyo siguro, Pastor, napoprovide ko naman ang tungkol sa kanilang pangailangan, their education, yung clothing, yung rentals, yung baon, yes, we are a provider. At ang sabi nga banal na kasulatan, kung hindi natin kinakalinga ang nakalagay nga doon ay relatives, yung ating kamag-anak, ang sino mang tumatanggi sa kanyang kamag-anak o hindi tumutulong ay masahol pa sa di mananampalataya. Bakit? Nagmumula sa atin ang espiritu ng pagbibigay, pero syempre, may limitation because you are now a parent to your children. The very focus of your providing food ay sa iyong pamilya na immediate family or next of kin. Kaya nga, physically, yan ang ating role. Pero, yun parang hindi na ata kayo kailangan turuan doon. No? Sapagkat yun ay master na ninyo yan. You have your PhD on providing. Kaya nga marami na nga ang mga OFW nagsasabi, Pastor, lahat halos binibigay ko, wala nga akong naiipon, gusto kong ibigay lahat para sa kanilang pangailangan. Last week, I have a conversation with an OFW sa Saudi Arabia at sinabi niya, Pastor, inuubos ko ang padala ko para sa ma-provide yung kanilang pangailangan. And that's good. We salute to you dahil yan ang tungkulin. Pero, ito ang malaking pero. But, providing their needs is one thing. But there is another important things to provide, which is your spiritual food na ibibigay sa kanya. Kahit busog sila sa maraming bagay physically, ang problem is spiritually they are malnourished. At ang sabi ay magiging kaaway ito ng society pagdating ng araw. Ayaw natin mangyari sa ating mga anak, mga kababayan, na ang ating mga anak na pinagpuntaran, pinag-aral,
binigyan ng magandang buhay, prinubide ang food, prinubide ang lahat-lahat, magagarang gadget, pero sana naman bantayan niyo po yung gadget, sapagkat instead na makatulong sa kanila ay nakasama at nakatulong para mawasak sila. And that's bad, mga kababayan. Pero kung yan ay gadget like laptop para sa pag-aaral ng yung anak, kung required sa kanila, they have laptop, why not? At least laptop ay hindi madadala doon lang sa bahay and guided ng ating mga guardian. Children's ego must be strongly built at home. Ego stands for education, gratitude, and outlook. Oh, ang ganda nun, ha? Ego. Ulitin ko, ang ego. Sorry pa, nabibisaya tuloy tayo. Ang ego. Ang meaning ng ego stands for education. You have your education. You're giving a good education to them, and gratitude, marunong magpasalamat, and outlook in life, perspective in life. If they have a good ego, syempre, kayo ay nakapag-build ng strong family. At syempre, part ng inyong education ay pagtuturo tungkol sa kanilang buhay, tungkol sa pagpapasalamat. Not exactly na verse ang ituturo nyo sa kanila, but from the biblical perspective, biblical teaching is they have that perspective na ito, ang kaalaman bigay ng Panginoon, ang pagpapasalamat ay gusto ng Diyos, at ang pananaw ay dapat makalangit, makadiyos ang pananaw. That's their ego na dapat maiprovide po natin sa kanila. And of course, syempre, ang character. Wala na ho sigurong gaganda pa kapag ang ating mga anak na pinagpundaran, pinag-aral, ay magiging ang kanyang buhay ay hindi lamang naging aral, kundi yung nagkaroon ng magandang character ang kanilang buhay. Ayan. And another meaning for ego, so you can take it down, mga kababayan. Another is, meron pa dito may nakalagay pa dito. Instruction, tama ba to? Instruction, o knowledge, o education, siyempre education, character yun Pag pinag-usapan yung education is knowledge pala, no? And instruction. While gratitude is the character and attitude. Siyempre, ang outlook is the purpose and the goal. Ayun, yung pala ang ibig sabihin yan. Kaya mga kababayan, take it down. Tingnan po natin yan kung napifeed nyo ba ang ego nila. Hindi yung pride that they are an OFW kids, kundi pride or ego that they have the education and they have the gratitude and the outlook, at yung knowledge nila na dala-dala nila ay punong-puno din ng karakter, pag-uugali, pagpapasalamat, at higit sa lahat ang kanilang purpose and goal in life. I think yan ang napakagandang dapat nating makuha sa ating pinag-aaralan ngayon. Then, ngayon naman ay meron naman yung pangalawa sa ang ating titingnan tungkol sa parents. Letter P yung una, number 2 yung A. P-A. So ang A is admirer. Sino bang hinahangaan ng ating mga anak? A good parent must learn how to appreciate their own children more than other children. Siyempre, as parents, tayong ang unang admirer, tagahanga ng ating mga anak. Huwag ho natin ang ating mga anak ikukumpara sa ibang mga bata. Don't ever compare, but rather appreciate your children. Kumusta tayo, kaagapay? Paano ka ba nakikipag-usap sa iyong anak na naiwan sa ating bansa? Mas makabubuti kung ititigil natin ang sermon. Kasi kung minsan, sermon ang dating ng ating pakikipag-usap. Una, hindi ka pastor. Di ba? Hindi ka pare. You are a pastor. You are a parents. A parent should communicate sa ating mga anak. At ikaw ang number one
Kagaya na sabi nga natin, no? Makabubuti na iwasan magsermon, mas makabubuti para sa kanila na ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na pwede mong purihin sa kanilang pagkatao. Ikaw ba ang number one fans ng iyong anak o ng anak mo? So pag sinabing fan ka ng iyong anak, humahanga ka, ang nakikita mo ang mga bagay na mas magaganda rather than yung mga kapintasan. Remember that we are not perfect. Even your children are not perfect. And even you, kabayan, kaagapay, tayo na parents, we're not perfect. Kaya nga ganito din ang buhay natin, di ba? Dahil tayo ay bunga din tayo sometimes ng paghanga ng ating mga magulang or di paghanga ng ating mga magulang, pinipintasan, sometimes kino-compare, at hindi po yun makakatulong sa ating mga anak. The number one fan of a child must be none other than their parents. Hindi lang po kapag graduation, hindi lang po pag nakatapos. Kasi sometimes sa pag ganon, ang ating pagpapakita ng pagmamahal at pagkalinga o pag-admire ay conditional masyado yung ating pagmamahal. Parang kailangan siya maging mabait para maging kaaya-aya sa'yo. Kailangan niya maging perfect. No one is perfect. And even tayo, hindi perfect. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating mga nakagaya rin natin na binigyan ng pagkakataon ng ating parents para tayo ay maging ganito ngayon. Hindi man perfect ang ating mga magulang, but because of the Lord, napaayos ang ating buhay dahil sa nakakilala ka rin sa Panginoon. Kaya, huwag na po natin ulitin yung ginawa ng atin. Sometimes yung ating mga parents, kung hindi naging maganda, pagandahin na po natin. So, yun po ang magandang perspective na dapat galing din sa atin. Not just giving them good perspective or goal, kundi bigyan din natin sila na natatanggap nila galing sa atin, hindi galing sa labas ng bahay. Kung mayroong pagmumula ng edukasyon, character, goal, hindi po yan sa eskwelahan, mga kaagapay, kundi galing yan sa ating pamilya. Kaya how about you? Di ba? Kumusta ka? Kung ang children natin nakaka-sense ng, o hindi nakakaramdam ng sense of belongingness from you as a parent, your children will look for admiration from other people. Kaya kung minsan ang hinahangaan nila mga ibang tao kasi mismo sila hindi nakaramdam ng paghanga mula sa loob ng ating tahanan. Whatever you lack as a parent, your children will look for it from other sources. Totoo yan, mga kaagapay. Na kapag hindi nila natanggap ang pagmamahal sa loob ng bahay, maghahanap sila ng pagmamahal sa labas. Kung hindi nila nakita o natanggap, nakasama ang mga bagay na pagpupuri sa kanila o paghanga sa kanila, pag-appreciate sa kanila, belongingness sa kanila, maghahanap yan ng ibang belongingness, maghahanap yan ng ibang appreciation, maghahanap yan ng other recognition sa ibang mga tao. Sometimes napupunta sa drugs, wrong relationship, and many others. Mga kababayan, this is a lesson for us parents. Ano ho? So we have to admire your children means, syempre, admire, appreciate good things. They do not, no matter how small it is, you appreciate. Is display their accomplishment to others, not the shortcomings ng ating mga anak. M stands for much their great accomplishment by giving a simple treat or token of rewards. Kami po, wala lang time to tell the story, mga kababayan. Aming anak, every time na mayroong nagagawa o di kaya kahit hindi niya sinasabi, na-appreciate po namin kanilang pagtsatsaga, yung pagtitiis sa kanilang trabaho. At the same time, yung kanilang ginagawa sa amin, we should match, mag-display tayo ng ating mga appreciation kahit may mga shortcomings. Match their great accomplishment by giving a simple treat. Siyempre, kapag may mga i-treat ninyo, huwag niyong limitahan ang inyong sarili, huwag mapunta sa iba ang inyong appreciation, o never compare your children or your child sa ibang tao.
Admire, letter I, is impart a grateful heart despite the underlying circumstances. Itanim din natin sa kanila mga puso na kahit ano mga circumstances, marunong tayong magpasalamat. Letter R, remind them of the past achievements during, ayan, yung mga nakaraang mga achievements. Kami po, mga pictures, nakalagay po sa amin yan, yung kanilang mga larawan. Lalo ngayon, usong-uso na naman ang pictures. Pwede nyong i-quadro yon para makita nila. At syempre yung GC, kami po as family may GC. Malaking tulong po doon pa lang na-appreciate na namin sa ang kanilang mga ginagawa or hindi nagagawa. Pero we are positive people, what positive enough sasabihin, okay lang yan, kaya mo yan. Yung aking anak po nakaraan, hindi nakapasa doon sa isang exam. Sabi ko, okay lang yan, hindi para sa iyo yan. May mas maganda pang para sa iyo. Kaya sinarado ng Diyos kasi may bubuksan siyang panibago. And he appreciated. Sabi niya pa, maraming salamat. Di ba? Okay, letter E, explain why they can progress and be successful. Abay sa sa akin pong mga pananaw bilang parents ay dapat po tayo ini-explain natin sa kanila na ito ang inyong pag-progress. Isipin mo from elementary to high school at iba hanggang kolehiyo, hanggang masteral, hanggang doctoral, nakikita nila ang progress. Kaya mga kababayan, yan po yung admire, appreciate, display, match, impart, and remind, and explain. Yan po yung meaning ng admire. Kaya dapat number 1 admirer tayo. Ayan. At isa na lang, ito yung letter R. Doon sa R is rebuke. Dapat sa parent, marunong tayong mag-rebuke, marunong tayong magsaway, magdisiplina sa parent. Does not limit you na mag-rebuke sa iyong mga anak. The people in the community, dahil maraming mga tao siya makakasama, and even the law enforcers, governing society, and other forces na pwedeng maka-influence sa kanya, but as a parents, we need to rebuke. Rebuker din tayo doon sa letter P, A, and R. Kailangan natin po mga kababayan mag-break muna at huwag kayong aalis sapagkat may itutuloy pa natin ang natitirang mga araw sa the powerful word as parents. Tayo ay parents at babalik po ako makalipas lamang ang ilang paalala. Serbisyong OFW. Tiyaga, tiyaga, tiyaga. Pray, pray, pray. Yan po ang lagi nating panawagan para sa lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa. Tiyaga sa napakahaba at komplikadong prosesong hatid ng pabago-bagong adjustment. Tiyaga sa trabaho sa kabila ng matinding pananabik na makauwi na at makasama ang pamilya. Tiyaga sa pananalangin dahil ang ating Diyos ay walang sawa sa pagtugon sa ating mga dulog sa Kanya. Sabi nga po sa unang Tesalonica, Kabanatang 5, talatang 16 hanggang 18, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ako po ang inyong kaagapay, Pastor Attorney Carlos Kuya Kaloy Cao Jr. Sumasaludo, umaagapay at nananalangin para sa ating mga overseas Filipino workers. Serbisyong OFW. Okay, maraming salamat po sa Panginoon. Nagbabalik po ang serbisyong OFW at syempre pagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay tungkol sa powerful role ng parents. Nawa doon sa unang 3 letters na ating pong pinag-usapan doon sa parents at review nga tayo mga kababayan. Ang una syempre ay provider. Ang letter A ay admirer. At ang letter R ay rebuker. Pero siyempre, tayo naman din ay
i-timing din natin ang ating pag-review. Ano, as a parents, ako, very sensitive ako dyan. Pagdadating, wag agad sa lubong ng rebuke. Diba? Pagpahingahin, kumain ka na ba? At paghainan, lalo na kung bata pa yan, paghainan. At alam ko, very malilimitahan kayo kasi kayo ay nasa ibang bansa, di ba? Pastor, paano ko magagawa yung sinasabi mo? And take time. Pagtatawag po kayo, take time. Huwag kayong magmamadali sa inyong pagtawag. Since ang inyo namang, ang messenger naman is free, ang Facebook is free. Hindi kagaya nung araw na talagang hinahabol mo yung oras sapagat mahal. Ngayon, wala kang hinahabol na oras. Mahal mo ba siya? Yun ang usapan doon. At syempre, maraming trabaho tayo naghihintay sa atin. Pero remember, if you love your children, if you love your child, timing sa pag-rebuke, napakahalaga po niyan. Ayan. Okay, tuloy-tuloy po tayo at sa ating pagpapatuloy, ulitin ko po, ito pa rin si Pastor Joe. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating pag-aaral tungkol sa the word or powerful word o role ng parents. At pangalawa po na ating pag-uusapan dito sa 6 na powerful roles of a parents. Mula po ito, by the way, just to give credit, mula po ito sa librong Pabaon, the OFW Kit by Ariel Cruz Bernardo. Author po ito, multi-awarded OFW at Bagong Bayani TV 2020-2018 Grand Winner. Ayan. Okay, so letter E. So if you have your pen, notebook, ito na po ang letter E. As a parent, dapat mas maganda kung tayo ay number 1 yang, hindi lang fan, kundi encourager. Ayan. Encourager. A good parent must be a great encourager to their children. Just like God to Moses and Moses to Joshua. And when Moses was encouraged by God, thereafter, he did the same to Joshua. God is a model of a good encourager. Alam nyo, ang salita ng Diyos, maraming kalimitan ng mga salita ng Diyos. Yes, may rebuke. Yes, may pagsasaway, may pagtuturo, but also He is a good encourager. Diba? Ang salita ng Diyos nagbibigay sa atin ng inspiration. Most of the writings from the Bible are encouragement to us to live a life of a holy living. At ito'y dahil sa ito ang nais ng ating Ama. Di ba? Siya ang ating Ama na ating sinusunod as a father. Siya ang tayo ang children at ngayon tayo ang parents sa ating mga anak. We should be a good encourager to your children. At ang common na malimit nating nababasa, there are so many verses in scripture in the Bible that gives us encouragement. Dito sa Deuteronomy 31:6-7, ang sabi rito ay, be strong and courageous, for you must go with the people or with these people into the land that the Lord swore to their ancestor to give them, and you must divide it among them as their inheritance. Sipin nyo mga kababayan, God is talking to people, to Moses, to Joshua, ng mga salitang nagbibigay ng encouragement. Imagine mo, dito pinagpaparti-parti ng Diyos. Sabi ng Diyos, okay, maging matatag lang kayo, maging malakas lang kayo, at ang mga taong ito, pangunahan nyo doon sa lupang pangako na pinangako ko sa inyo, at pagdating nyo doon, hati-hatiin nyo ang lupa base sa kanilang tribo. So anong ibig sabihin yan? Imagine mo, may instruction ka na, pinapalakas ka pa, at may guided ka pa nung kanyang sinasabi na you must divide it among them as in their inheritance. Mayroon ng mana, mayroon ka pang pagpapalakas, ay talagang may encourage ka. So, parents, we must be a good encourager to our children. Ulitin ko, hindi ho masama ang mag-correct, mag-rebuke.
Pero nawa, mas marami ang encouragement kaysa sa ating pagtutuwid. Di ho ba? Kasi ang ating pagtutuwid ay nagpapalakas sa kanila para iwasan yung mali. Pero ang ating pag-i-encourage, the word encourage, di ba? From the word encourage, di ba? Merong yung courage, kalakasan, katapangan. Pero yung salitang I-N, encourage, ang ibig sabihin po niyan, you must put them courage. Putting courage in them. Kaya nga, ang discourage naman, di ba? Pagtatanggal mo ng lakas. Kapag dinidiscourage mo siya na ano ka ba, bakit ka ganyan, di ka gaya ng ating kapitbahay, tinatanggalan mo lang, may nawawalang lakas sa iyong anak. At ang malungkot, ikaw pa ang nagtatanggal ng lakas sa kanila. Dapat nilalagyan natin ng lakas. Si Joshua, nilagyan ng Diyos ng lakas. Si Moses, nilagyan ng Diyos ng lakas. Magpakatatag ka. Ang Diyos ay nasa iyo, sasamahan kita. Imagine mo. Yan mga kapatid, ang word encouragement. Tayo ang maging encouragement para sa ating mga anak. At mga kababayan, hindi pa huli ang magbago ng paraan ng pakikitungo, magbago ng ating role as parents, yung powerful role ang ilagay po natin. Amen? At proceed tayo sa letter N, sa parents. Navigator. Ayan. Yung word N is a navigator. A good parent is a great guide, leading the children to the path that they should take. Ang sabi ng Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way that they should go. In the way. So there is a way that they should go. As a parent, we should guide them to that way that they should go. Tanong, saan ho natin dinadala silang kalsada na dapat puntahan? Or mayroon silang karsadang iba kaysa sa ating karsadang dinadaanan? Let me share to you yung aking mga anak. Mga kapatid, ang aking pamilya hindi po perfect. Even me is not a perfect father. Even my wife. Pero mga kapatid, dahil naglilingkod kami sa Panginoon, our children, laking simbahan, Sunday school, kasama naming sumasamba sa Panginoon. Kasama namin hanggang naglakihan. And until now, they are serving the Lord. Musician, they are backup, they are sa music, at marami pang ministry na kinanggagawa. Yung aking isang anak, nagga-guide para sa outreach sa aming community. They are, I believe, mga kababayan, I believe, yung ating mga anak kasi, hindi nila alam ang pupuntahan. As a parents, we should guide them. Ngayon, mga kapatid, I appreciated the Lord. I praised the Lord for what He has done in my family. Sila pong lahat nakatapos na. They are all professionals and they are studying pa rin ng studying. They are my children are 4. Ang aming anak ay naglilingkod sa Panginoon and still working o finishing her residency as medicine, as doctor. At yung pangalawa ay nurse, pangatlo ay mascom, at pang-apat is a nurse. Mga kapatid, they are professionals but they are serving the Lord. Hindi nakakahadlang na sila'y nag-aaral na naglilingkod o hindi nakakahadlang ang paglilingkod sa kanilang pag-aaral. Ang mga bagay na yan, because I thank the Lord that ulitin ko, we're not a perfect parents, but a good parents is a good guide, leading to the children to the path that they should go. Kaya, naleles o nawawala, kung di man nawawala, malayo sila doon sa ginagawa ng mga ibang bata, walang nagiinom, walang barkada. Aking mga anak may mga barkada, pero mga barkada na yung high school na walang mga bisyo.
Siyempre, hindi ko rin lang alam. Baka naman meron. Pero I thank the Lord that I see my children. They are God-given to us as a parents. Our role, our powerful role is to guide and navigate them dun sa kalsadang dapat nilang puntahan. The promise of the Lord, sabi rito, when He is old, He will not depart from it. Totoo na hindi naman natin masasamahan sila hanggang pagtanda natin o hanggang buhay lang tayo, doon lang tayo makakasama nila. Pero at least pag sila na nagpapatuloy sa kanilang buhay, alam nating hindi sila iiwanan kasi may talata na pangako ang salita ng Diyos, He will not depart from it. From where? From the way that they go. Because you are helping him to navigate or you are guiding him, you guided them to the right path. Never look back on the children's past failure. Magandang advice ito. No? Huwag niyong tingnan ang mga pagkakamali nila. Never look back on the child's past failure. Assess that their child's gifts and capabilities. Alam natin ang kanilang capabilities. Venture their children into development programs, immerse them into divine principle, various personal, go with them when necessary, and leave them alone when needed. Acknowledge their children's possible ups and downs along the way. Dahil wala akong perfecto kagaya natin. Track their children's improvement and accomplishment. Eliminate doubt of will that I will succeed. Lahat pong ito tungkol sa pagiging navigator will help your children para sa kanilang pagpapatuloy ng buhay kahit na po maiwan na natin sila. At di tayo nag-aalala, di tayo natatakot, hindi tayo yung saka na nagmamadali ng pagtuturo ng bagay kapag malapit na tayong kunin ni Lord. Kapag wala ng time, nandun na tayo sa tomba-tomba, wala na tayong pagkakataon para magsalita. Ngayon ang tamang panahon ng pagtuturo, paggagabay sa ating mga anak. Mga kababayan, ulitin ko, maraming pagkakataon ng ating mga anak na bibigo. Huwag na nating ibalik ang kanilang mga kabiguan. Huwag nating balik-balikan ang kanilang pagkakamali. Just to share mga kababayan, meron po akong anak na hindi ko nababanggitin ang pangalan but really may pinagdaanan sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Pagdating niya sa bahay namin, siyempre, emotionally, nagagalit kami as magulang. Bakit nangyari ito sa pamilya? Sa loob namin, nag-usap kami mag-asawa na hayaan natin. O sometimes nagpapakiramdaman din kami kung ano ang magiging gagawin. Pero nag-uusap din kami, hayaan natin. Kaya, that was how many years? That is 5 years ago, 6 years ago. Hindi na namin pinauulit-ulit or not even. Kinausap lang namin once na anak na, dito kami, ano man na mangyari sa buhay mo, narito lang kami. Gagabayan ka namin. Huwag kang mag-alala, narito lang kami. Pati yung anak niya, huwag kang mag-alala, anak, nandito lang kami. We're here for you, para sa anak mo. So, ang nangyayari, mga kababayan, kapag pinaulit-ulit natin yung mga failure, yung bang, naalala mo, yung ginawa mo nakaraan, hindi naman kaya, nakita mo na yung ginawa ng kapatid nyo, hindi po nakakatulong sa ating mga anak. But instead, tulungan natin sila na makarecover, diba? Tulungan natin silang maging malakas sa panahon ng kanilang pinagdadaanan. Okay, last na po, letter T sa salitang parents. Ayan. A good parents is the first, laktawan ko lang muna, to their children. Eh, syempre, kitang-kita nyo na kung ano yun. Teacher! Syempre, mga kababayan, teacher. A good parent is a good first teacher of their children. Teaching in God's command to our forefathers from the Old Testament down to the New Testament, including our current generation and up to the succeeding generation. So, from Old Testament to New Testament to our time,
at hanggang sa time nila. So that is ilang generation po yan. Teach to your children, talking about them when you at home, when you walk along the road, when you lie down, and when you go get up. Yun yan sa Deuteronomy. Kung kayo'y nasa bahay, nakaupo, nakatayo, na kumakain, o ano man, nakahiga, tulungan natin silang maintindihan na tayo ay guro nila. Hindi yung nagsesermon. Ulitin ko, we're not pastors to sermon, to give sermon every day. We are teachers to teaching. We are empowering their mind, their decision. Kaya kapag tayo'y nagtuturo, hindi nagsesermon. Tingnan niyo po ang teacher pag nagturo, di ba? Low tone, hindi yung pasigaw, di ba? Kaya nga may mga nakakasuhang teachers kasi mga nasisigawan sa inis siguro dahil hindi natin masisi mga teacher. Sa dami ng mga estudyante, hindi na makontrol ang kanyang emotion. Siyempre, instead na makapagturo ng tama yung emotion na nagdadala sa kanya, sa kanyang tinuturo. Kaya patama na, tinutukoy na, tinutumbok na, personalan na ang kanyang pagtuturo kasi and sometimes nababato pa. Sana wala namang ganyan. Nababato ng eraser o di kaya chalk. Yan. Yung teacher means, yung fundamental elements, narito po ang teacher. Una is treat children as wise and smart. Ito po kasi ay conditioning ninyong mga nagtuturo. Itrato daw natin ang ating mga anak na matatalino at totoo namang matatalino po ang mga bata ngayon at mga smarte. Abay, napakagaling pa sa atin. Mas magaling sa atin sometimes doon sa gadget. O kami, pag hindi namin alam, apo, pakiayos nga. Di ba? Napakadali nila kahit hindi pa marunong bumasa. Kaya nang gawin. Napakatatalino. So, don't treat them as unwise or di kaya hindi smart. They are wise and smart. So, gamitin natin tungtungan yung kanilang sitwasyon para makapagturo ng lalong tama at mag-guide sila bilang isang parent sa bilang ating mga anak. Letter E sa teacher, educate their children about right and wrong. O di kaya yung pag sinabing right and wrong, tumutukoy sa morality. O anak, ito mali ha, ito ang tama. Pero mas maganda po if we can teach them nung mga tama. Pero turuan din natin ng yung ito mali. Ito anak ha, hindi mas marami yung mali. Mali yan anak ha, mali yan. Panay mali. Pero hindi ka naman nagtuturo kung ano ang tama. So, ayusin po natin, i-condition natin ang ating kaisipan ng ating mga anak that they are wise and smart. At syempre, yung morality. Letters A, acquaint them of the difference between the word and the world. Tawag po natin yan is discovery. I-acquaint natin, i-introduce natin, ipamulat natin sa kanilang pagkakaiba ng salita at ang daigdig. Ang word at ang daigdig. Ang word, ang salita ng Diyos. I-acquaint mo sila tungkol sa salita ng Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang ginagawa ng sanglibutan. Ito ang ginagawa ng mga taong walang Panginoon. So they discover what is in the word and what is in the world. Sabi ng salita ng Diyos, di ba? For God so loved the world. For God, the word, loved the world. Ang Diyos, ang salita, nagmahal sa daigdig. Ganon din ang kanilang makita sa pagharap nila sa sanglibutan o habang sila ay lumalaki. And letter C, calm their children during setbacks and disappointments. May comfort. Mahalaga po yung pagtapik, mga kababayan. Kalmahin natin sila instead na nag-iignite ka pa para magalit o di kaya mainis o di kaya pumatol, but rather calm your children during the setbacks. Kapag panahon na humaharap sila ng mga disappointments, atin silang tapikin. Hawakan ng balikat, kung magagawa niyong ipanalangin, mas better. Letter H sa teacher, hone their children's
expertise or gifts. Mga kababayan, ang mga kaloob ng Diyos ay nasa bata na. Kailangan turuan natin sila na makita o pakita natin sila ng kanilang mga giftings, yung mga expertise nila. Ako nakikita ko yan sa aking mga anak, iba-ibang expertise. Kaya you cannot compare talaga ng isang anak mo doon sa isa, pangatlo, pang-apat. Kasi magkakaiba sila ng mga giftings. Nawa po mga kababayan, ano po, ulitin ko po, yung ating pong parents na pinag-usapan, magra-wrap up na po tayo. Ang ating pong nawa po, marami kayong natutunan doon sa salitang parents. Yung powerful role ng parents, number one is to provide spiritual and material. A stands for admirer. Dapat tayo admirer sa ating mga anak. Letter R, rebuker. Tayo ay nagre-rebuke din with the timing. Tama ho yan, no? Dapat timing tayo. Letter E, encourager. Hindi sa labas ang encourager, kundi galing sa loob ng pamilya. And siyempre, navigator, tayo ang nag-guide kung saan sila papunta, lalo na kung kaliitan pa nila. Pero pagkalakihan, may another na ring mga paraan ng pag-navigate sa kanila. And the last one is teacher. Tayo ang maging mabuting guro, hindi sa ating mga sinasabi lamang, kundi sa ating mga ginagawa as well. Mga kababayan, maraming salamat po. Nawa po na pagpala po kayo ng ating discussion ngayon. Magkarinigan po muli tayo bukas sa susunod na araw uli o bukas o sa mga darating pang araw dito sa radyo, online at siyempre sa cable TV channel 185 Signal. Ito po ay sa pakipagtulungan ng GCTV at para sa isa na namang edisyon ng Serbisyong OFW. Siyempre mga kagapay, samahan niyo po kami muli sa susunod na mga araw po. Thank you po sa mga tumulong po sa atin ngayong umaga para sa ating broadcast na ito. Sa production technician, RTV team at Bukawi Tech People. Ito po si Pastor Joe Biazong nagpapasalamat, pagpalain po ng Panginoon ang ating mga pamilya, pati ang mga overseas Filipino workers, ang lahat ng parents. God bless us all. God bless you. God bless you. Ako po si Aidea Hudu, OFW dito sa Chile, at ako'y nakikinig sa Serbisyong OFW. Serbisyong OFW.